Maria Rosa Henson. 16 lang siya noon at 9 na buwan siyang naging comfort woman. Dekada ang lumipas sa kanyang katahimikan. Sa edad na 65, isinulat niya ang kanyang alaala. Comfort woman, slave of destiny. Siya ang unang Filipina na naglakas loob na umamin at nagbigay tinig sa mga gaya niya. Nieves Fernandez. Isang guro na nagmula sa Tacloban, Leyte, ang tanging babaeng pinuno ng mga gerilya. Sa simpleng sandata na kanyang ginawa, pinalitan niya ang yeso ng bolo. Sinabotahe ang mga suplay ng Hapon, nagpalaya ng mga kababaihang inalipin at mahigit 200 Hapon ang kanyang napatay. Valera Yay Panlililio, isang radio announcer sa ilalim ng KZRH Manila Radio, na palihim na nagpapadala ng mga kodigo habang namamahayag laban sa mga Hapon. Dumating ang panahon na siya ay nabisto ng mga Hapon at dali-daling tumakas patungong gubat. Doon niya nakilala ang Marking Guerrillas at naging kasintahan niya ang pinuno nito. Siya ay naging tagapayo, tagapag-ugnay at pinunong katuwang sa mga operasyon ng paglaban ng Marking Guerrillas. Sa gitna ng lahat, isinulat niya ang The Crucible, isang patunay ng kanyang karanasan. Lourdes Evangelista Castro, ipinanganak sa Paete, Laguna. Nag-aral ng parmasya sa Universidad ng Santo Tomas at sa edad na 18, iniwan ang mga aklat at naging parte ng gerilya at lihim na tagapagpahatid ng mensahe sa Laguna. Siya ay palihim na nagpapadala ng mga mensahe at mga gamot sa mga sugatang sundalo sa gubat. Pagkatapos ng digmaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at naging isang ganap na parmasyutiko. Remedios Gomez Paraiso, o kilala bilang Liwayway. Dati siyang reyna ng kagandahan mula sa Pampanga, ngunit nang patayin ng mga Hapon ang kanyang ama, ang ganday naging tapang. Sumapi siya sa hukbalahap, lumaban sa labanan sa Kamansi habang suot-suot ang kanyang simbolo, ang pulang kolorete sa labi. Maaaring maging sandata ang tinig, ang kamay na nagtuturo at natutong lumaban para sa bayan, ang ganday maaaring maging tapang, at ang katahimikan ay maaaring maging lakas. Sina Maria Rosa, Nieves, Valera Yay, Lourdes, at Remedios Liwayway, iba-iba man ang kanilang laban, iisa ang ipinaglaban, ang dangal at lakas ng kababaihan.